Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Pasok sa tanggapan ng pamahalaan at eskwela sa buong National Capital Region, suspendido dahil sa patuloy na pag-ulan. Lamesa Dam, umapaw. 2025 budget ng Office of the Vice President matatagalang mailusot kung patuloy ang kawalan ng kooperasyon ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang kongresista. Lalawigan ng Cavite, tumanggap ng higit 160 milyong pisong tulong pinansyal para sa mga mangingisdang apektado ng oil spill. Sa MBC TV correspondents, testigo sa krimen, patay sa pamamaril sa Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Justin Brownlee nakapagtala ng career-high 51 points laban sa San Miguel. At sa Showbiz Spotted, SB19 at Bini ginawaran ng Voices of Asia Award sa Billboard K-Power 100. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinuspende ng Malacanang ang pasok sa eskwela at mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw sa buong Metro Manila dahil sa nararanasang pagulan. Batay sa Memorandum Circular No. 61, kasunod ito ng rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council matapos maranasan ng pagbaha sa ilang mga lugar sa Kalakhang, Maynila. Hindi naman kasama rito ang mga nasa sektor ng Basic and Health Services, Disaster and Calamity Response at iba pang nasa service sector. Ipinaubaya naman sa mga pribadong kumpanya ang desisyon kung papapasukin ang kanilang mga empleyado. Una rito, naranasan ng tire hanggang gutter deep na pagbaha sa ilang kalsada matapos ang tuloy-tuloy na pagulan, epekto ng habagat. Kaugnay niyan, umapaw na ang tubig sa Lamesa Dam, bunsod ng walang tigil na ulang dulot ng hanging habagat. Ang mga residente pinaghahanda na rin sa posibleng forced evacuation. Ang mga detalye tinutukan ni Val Gonzalez. Bago mag-alas 5 kaninang madaling araw nang tuluyang umapaw ang tubig sa Lamesa Dam na nasa bahagi ng North Fairview, Quezon City. Ito'y matapos na lumampas na sa spilling level na 80.15 meters ang imbak nitong tubig. Dahil dito, sabi ni Lamesa Dam Manager Roda Inaldito, alas 3 pa lamang ng madaling araw ay nag-abiso na sila sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO na magpatupad ng force evacuation kung kinakailangan. Sa pamantayang sinusunod ng Lamesa Dam Waterworks, pagsabit ng 79 meters ay magdideklara ng alert level. Pagsapit ng 79.30 meters ay alarm level. Critical level naman kapag nasa 79.50 meters na ang tubig bago maabot ang automatic na pag-apaw kapag inabot ang 80.15 meters na spilling level. Kabilang sa mga unang barangay sa lungsod Quezon na maring maapektuhan sa pag-apaw ng tubig ng Lamesa Dam na dadaan ng Tulyahan River ay ang Greater Lagro, Barangay Greater Fairview, North Fairview, Nagkaisang Nayon, Palmera Home sa Novaliches, Santa Monica sa Novaliches, Novaliches proper, Barangay Gulod at maging sa Barangay San Bartolome. Paliwanag naman ng City Government, mari lamang makaranas ng pagbaha ang nabanggit na mga lugar sa sandaling maimbudo o hindi makadaan ang tubig sa Tulyahan River dahil sa mga nakabarang mga basura. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako, pasintabi po sa mga nanananghalian ngayon sa mga maipapakita naming materials sa balitang ito.
Ito'y matapos pong makapagtala ang Department of Health o DOH ng 2 pang kaso ng Mpox sa bansa. Base sa tala ng ahensya, isang 26 anyos na babae mula Metro Manila ang pang-13 kaso ng Mpox, habang isang 12 anyos na lalaki mula sa Calabarzon ang pang-14. Dahil dito umakyat na sa 14 ang kabuuang kaso ng Mpox sa bansa mula Hulyo 2022. Parehong walang travel history ang dalawa at bine-verify pa ng mga otoridad kung nagkaroon ng close, intimate at skin-to-skin contact ang mga ito. Samantala sa kabuuang kaso, 9 sa mga ito ang nakarecover na habang 5 ang aktibong kaso. Kasunod ng paulit-ulit na pag-ilag at pakikipagmatigasan ni Vice President Sara Duterte sa inquiry ng komite na pagdesisyonan ng Kamara na ipagpaliban ang pagtalakay sa 2025 budget ng Office of the Vice President sa darating na September 10. Narito ang ulat ni Nicole Lopez Poyawan. Ipinagpaliban ng House Committee on Appropriations ang deliberasyon o pagtalakay sa 2 bilyong pisong pondo ng Office of the Vice President sa 2025. Ito'y dahil hindi sinasagot ni VP Sara Duterte sa gitna ng mga pagdinig kung paano ginagamit ng kanyang opisina ang kanilang pondo. Ginawa ni Zambales Representative Jeff Conghun ang mosyon dahil iniiwasan ni VP Sara ang mga tanong sa kanya sa pagdinig. Dahil dito, itinakda na lamang sa September 10, Martes ang pagdinig sa pondo ng OVP. Tensyonado ang mababang kapulungan kahapon dahil kabilang sa tinalakay dito ang paggastos ng OVP sa kanilang 73 milyong pisong confidential funds noong 2022. Pero sabi ni VP Sara, ang tinutukoy sa pagdinig ang panukalang pondo ng kanyang opisina para sa 2025. Dumating pa sa puntong pinapapalitan ni VP Sara ang presiding officer ng komite, si Marikina Representative Stella Kimbo, at sa halip, ang Finance Committee daw dapat ang mamuno sa nasabing hearing. Madam Chair. Yes, you may proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person in this hearing, Madam President, Vice President. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, posible namang manatiling o sa kaugnay na balita, posibleng manatiling nakabinbin ang pondo ng Office of the Vice President para sa taong 2025 kung patuloy na makikipagmatigasan si Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Ayon pa sa isang mambabatas, tila nagsayang lang ng oras sa naturang budget hearing kahapon. Ang balitang yan, tinutukan ni Milky Rigunan. Inaasahan na matatagalang makalusot sa committee level ang panukalang budget ng Office of the Vice President kung patuloy na iiwas sa mga tanong at kawalan ng kooperasyon si Vice President Sara Duterte. Itong ipinihiwatig ni Lanao del Norte Representative Zia Alonto Adjong ang naatasang magdepensa ng OVP budget sa plenaryo. Halos 5 oras na nakasalang sa hearing ng House Committee on Appropriations si VP Sara. Umiiwas itong sagutin ang tanong ng mga mambabatas sa issue ng confidential at intel funds at ilang beses na pinapaalalahanan na sundin ang regulasyon at paggalang sa committee rules. Sa panig ni Bataan Representative Geraldine Roman, nakadidismayaan niyang hindi pagsagot ni VP Sara kahit sa mga plano ng OVP na ipapatupad para sa mga susunod pang taon. Sabi ni Roman na sayang ang mahigit 5 oras na budget hearing, pero bukod sa word war sa ilang kongresista, paulit-ulit lang ang sagot ni VP Sara na tumatanggi siyang sagutin ang mga tanong. Narito si Congresswoman Geraldine Roman. Sayang ang pagkakataon. This hearing was supposed to be a crucial forum for us to ensure that the public funds are allocated wisely and effectively. No? However, instead of gaining clarity and insights needed to make informed decisions, we find ourselves caught in a cycle of verbal disputes and personal attacks. And now just pointing at
one side only, it may be both sides, possibly. And also formula answers, scripted answers, and even insinuations that we are following a script. Napakadali lang naman pong sumagot. Bakit kinakailangan pa nating hold us in doubt and keep us in the dark? Samantala, deferred ang budget ng 2025 budget ng OVP at muling nag-schedule ng hearing sa September 10. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, tuloy naman ang paghahalughog ng Philippine National Police o PNP sa Kingdom of Jesus Christ Compound o KOJC sa Davao City. Paglilinaw ng Department of Interior and Local Government o DILG at pambansang pulisya, hindi saklaw ng inilabas na Temporary Protection Order o TPO ang presensya ng kapulisan sa naturang compound. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Hindi ititigil ng Philippine National Police sa paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound. Ito ay sa kabila ng Temporary Protection Order na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 15 kaugnay ng presensya ng Police Regional Office 11 sa naturang lugar. Sa press briefing sa Campo Crame, binigyang diin ni Interior Secretary Benhur Abalos at PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na tanging pagharang sa lagusan at pagbarikada lamang ng pulis ang ipinahihinto ng korte. It is the interpretation of the PNP lawyers that it is clear in the Temporary Protection Order ay ang sinasabi po doon ay pinapaalis. Ordering o the RTC Davao ay inorderan po ang Police Regional Office 11 na tanggalin po ang barriers, ang barricades na nag-i-impede po ng access sa KOJC. Malinaw po doon na yun po ang sinasabi po doon. Bago ang hatol na ito ng Davao RTC, pinagbabawalan ng Davao PNP ang mga miyembro ng religious group na muling makapasok sa kanilang punong sambahan pero pinapayagan naman silang makalabas. Pagtapos ding mabuwag ng mga polis ang barikada ng KOJC members na nagsagawa ng prayer rally, sila naman ang naglatag ng tauhan sa main highway ng syudad. Nanindigan si Abalos na malapit nang mahanap ng kapulisan si Kibuloy na pinaniniwala ang nagtatago sa isang underground bunker sa loob ng KOJC. Wanted ang pastor sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse kasama ang 4 pang kapwa-akusado. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nais namang linawin ng DILG ang mga nilalaman ng Temporary Protection Order sa KOJC. Depensa ni DILG Secretary Benhur Abalos, walang nilalabag na anumang batas ang paggalugad ng mga pulis sa loob ng compound para tugisin ang puganteng KOJC leader na si Apollo Kibuloy. Pakinggan natin ang balita ni Kyle Bulyas. Maghahain ng mosyon ang Department of Interior and Local Government ngayong umaga para magkaroon ng kalinawan sa inilabas na court order ng Regional Trial Court Branch 15 sa Davao City. Ayon kay Secretary Benhur Abalos, kailangang linawin ang nakalagay sa court order gayong naaayon naman sa batas ang operasyon ng kapulisan sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Batay kasi sa inilabas na cease and desist order ni Judge Mario Duaves, napipigilan umano ng pagbabarikada ng mga pulis sa labas ng compound ang religious, academic at property rights ng mga miyembro ng KOJC, bagay na itinanggi naman ni Abalos. Yung umaga ay magpapala ko ng paketory dito na mismo, no? Ano bang ibig sabihin ng order na ito? Definitely, tuloy-tuloy ang aming operasyon. Yun ang pag-usapan namin dito sa kapulisan. Tuloy-tuloy yan. Pero pagdating dito sa mga barikada, etc. Ano ba ito? Dahil hindi naman nagte-threaten ng life, liberty, or property ito eh. Pangalawa, yung tinatawag na writ of amparo, hindi nag-a-apply ito
when the Complaint Act is lawful and in accordance with valid court processes. This is a continuing police operation to implement a warrant of arrest. Bukod dito, binigyang diin ni Abalos na walang nakasaad sa kautusan na ihinto ang pagtugi sa loob ng compound para hanapin ang puganting pastor. Sinabi ng kalihim na magpapatuloy pa rin ang pagsuyod ng kapulisan sa loob ng compound na may lawak na humigit kumulang 30 hektarya. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, nagpakitang gilas ang Barangay Ginebra import na si Justin Brownlee sa naging laban nito kontra San Miguel Beermen. Naitala kasi ni Justin Noypi ang kanyang career high na 51 points sa PBA. Ang mga detalye sa naging laro tinutukan ni Matchpoint Mili Borja. Wala pa ring kupas ang import ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee matapos nitong maitala ang kanyang career high 51 points sa naging laban kontra San Miguel Beermen. With close 108-102 final score, nakapagtala si Brownlee ng huge 16 points sa final period na naging malaking daan para makuha ang career high on top of 13 rebounds, 6 steals and 5 assists. Pero bago ito, kinailangan munang harapin ng Gene Kings ang 18-9 run ng Beermen sa paunguna ng dalawang 4-point shot mula kay Terence Romeo at Jeron Teng sa second half, having an 85-79 lead. Pero dito na nalimitahan ang naging laro ng SMB matapos naman ang 13-4 run ng Ginebra, kung saan siyam dito ay mula kay Brownlee para tuluyang makuha ang 92-89 lead. Hindi rin nagpauli sa scoring si Japet Aguilar with 21 points at RJ Abarientos with 13 markers, 3 assists and 1 steal. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat nyo pang abangan. Sheila Guo nagsinungaling sa Senado gaya ng kanyang kapatid na si Alice Guo ayon kay Senator Win Gatchalian. Biyahe naman ng LRT2 pansamantalang naantala dahil sa technical problem. Sa MBC TV Sports, NAF pansamantalang umalis sa RSG dahil sa personal reasons. At sa Showbiz Spotted, Eraserheads muling nagsama-sama para sa opening ceremony ng UAAP Season 87. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tumanggap naman ng higit 160 milyong piso, 160 milyong piso na halaga ng cash assistance ang lalawigan ng Cavite mula sa tanggapan ng Pangulo para sa libo-libong mangingisda na napinsala ng oil spill sa Limay, Bataan. Ang mga detalye alamin sa report ni Leth Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa mga mangingisda sa Cavite na naapektuhan ng oil spill mula sa lumubog na tanker sa Limay, Bataan noong kasagsagan ng Bagyong Karina. Aabot sa 9,000 mangingisda ang nabigyan ng tulong mula sa Office of the President. Sa seremonya na ginanap sa General Trias Sports Park, tumanggap ng tig 6,500 pesos ang mga piling mangingisda mula sa mga bayan ng Rosario, Noveleta, Kawit, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate. Tiniyak naman ng pamahalaan na makatatanggap ng kaparehong halaga ng tulong pinansyal ang nasa 25,000 iba pang mangingisda na naapektuhan ng oil spill. Iniabot ni Pangulong Marcos kay Cavite Governor John Vic Remulla ang cheque na nagkakahalaga ng higit 161 milyon pesos. Umaasa ang Pangulo na ang halagang ito ay makatutulong na maibsan ang pinsalang idinulot sa hanap buhay ng nangyaring oil spill. Kasabay nito ay ginarantiyahan ni PBBM na pananagutin at pagbabayarin ang mga responsable sa naturang krisis. Sa ngayon, iniimbestigahan na natin ang paglubog ng mga barko upang makakalap tayo na sapat na impormasyon na mapanagot ang mga nagsala ayon sa batas.
Titiyakin din natin na makakatanggap ng karampatang kompensasyon ang mga naapektuhang mamamayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naniniwala naman si Senator Rain Gatchalian na tulad ng ginawa noon ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ay pinapaandaran din ng kapatid nitong si Sheila Guo ang publiko sa mga kasinungalingan nito. Ito'y matapos nitong itanggi ang kanyang kinasasangkutan sa illegal na pogo operations, gayon din ang pagpirma sa mga dokumento nito. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nagsisinungaling din si Sheila Guo sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado gaya ng ginawa ng kanyang kapatid na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng pagharap ni Sheila sa hearing ng Senate Subcommittee on Justice. Ayon kay Gatchalian, itinanggi ni Sheila na siya at ang mga Guo ay may kinalaman sa operasyon ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operator sa Bamban Tarlac. Ngunit siya ang nakapirma bilang Treasurer at Chief Financial Officer ng mga kumpanya ng mga Guo na posibleng dinaanan ng malaking halaga ng pera na pinagpatayo sa POGO sa Bamban. Binanggit ni Gatchalian ang kumpanyang QJJ Farm ng mga Guo at isa siya sa mga opisyal. Kumita lang umano ito ng 1.4 million pesos sa nakalipas na taon pero may pumasok na 4.4 billion pesos. Ganon din ang QJJ Embroidery kung saan si Sheila ay siyang Chief Financial Officer. O kumita lang ito ng 1 milyon piso ngunit may pumasok naman na 576 million pesos. Huling-huli din umano ang pagsisinungaling ni Sheila sa Senado nang sabihin niya na first time niyang nakita sa Malaysia si Cassandra Leong, ang kinatawan ng POGO sa Porac, Pampanga. Dahil sa nakuha ni Gatchalian na record ay magkasama silang bumiyay sa Taipei, Taiwan nitong February 2024. Hindi rin ito nakumbinsin na hindi niya alam na patakas na sila ng Philippines nang sila ay sumakay ng van, bangka at barko. Wala silang pinag-iba ni Mayor Alice na relaxed at pangiti-ngiti lang sa Senado, ngunit lahat ng mga sinasabi ay pinasisinungalingan ng mga dokumento. Sa hearing kahapon ay harapang tinawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Sheila na sinungaling sa kanyang mga pahayag. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napilitan namang ipagpaliban ng Metro Manila Council o MMC ang kanila dapat pulong kaugnay ng Mpox at African Swine Fever matapos muling magdulot ng malawakang pagbaha ang habagat sa National Capital Region kaninang umaga. Magbabalita si Edniel Parosa. Naantalang pagtalakay ng Metro Manila Mayor sa mga sakit na Mpox at African Swine Fever. Ito'y makaraang kansilahin ang pulong ng Metro Manila Council ngayong araw, Agosto 28. Kasabay ng sama ng panahon, epekto ng hanging habagat. Anunsyo ng MMDA, hindi matutuloy ang pulong ng mga alkalde. Nakasado sana simula alas 10 ng umaga. Nakatakda sanang dumalo sa MMC meeting si Health Secretary Ted Herbosa ilang araw matapos kumpirmahin ang 2 bagong kaso ng Mpox na parehong naitala sa NCR. Kabilang din sa agenda ng naudot na talakayan ay ang posibleng pagdagdag ng border checkpoints ng Bureau of Animal Industry o BAI kontra sa resurgence ng ASF sa labas ng rehiyon. Nauna rito, inanunsyo ng Malacanang ang suspensyon ng pasok sa eskwela at trabaho ng mga pampublikong paaralan at tanggapan ng gobyerno sa NCR. Sinuspende rin ng MMDA ang number coding scheme ngayong Miyerkules kasunod dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. Hanging habagat pa rin ang nagdadala ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan sa Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Metro Manila at western sections ng Kabisayaan. Nagbabala naman ng pag-asa sa mga kababayan natin sa nagpapatuloy na banta ng malakas na buhos ng ulan, dulot din ng habagat, na tinatayang magpapatuloy ngayong tanghali. Iba yung pag-iingat dahil posible itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa Palawan, Antique, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, Bataan, Zambales, Tarlac at dito sa Metro Manila. Samantala,
Fair weather condition naman na may localized thunderstorms sa hapon at gabi ang mararanasan sa nalalabing bahagi na ating kapuluan. As of this morning, wala pa ring bagyo ang nagbabadyang pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Umantabay lang din palagi sa social media pages ng Pag-asa para manatiling updated sa kanilang inilalabas na rainfall advisories. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong maulan na Miyerkules. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nabuwal naman ang isang malaking puno sa loob mismo ng compound ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Maynila kaninang madaling araw. Bunsod pa rin yan ng malalakas na hangin at pag-ulan epekto ng habagat. Ang balitang yan tinutukan ni Boy Gonzales. Nabuwal lang isang malaking puno sa loob ng compound ng DSWD NCR sa Gastambide Street, Sampaloc, Maynila, madaling araw na Miyerkules. Ayon sa kwento ng ilang kukuha sana ng ayuda sa DSWD, alauna pasado na madaling araw, bumagsak ang puno na Sampaloc dahil sa malakas na hangin na sinabayan pa ng ulan. Nabagsakan ang bahagi ng bubong ng tanggapan ng DSWD, nawasak ang ilang tent at silya. Ayon kay Kagawad Nestor Aprio ng Barangay 400, umaabot sa mahigit sa 700 ang mga pumila para sa ayuda. Ang ilan sa kanila kagabi pa nakapila na galing pa sa iba't ibang lugar para humingi ng ayuda. Bago mag-alas 8 ng umaga, nagsiuwian na ang mga pumila para sa ayuda dahil sa pagsuspinde ng pasok ng Malacanang sa mga ahensya ng gobyerno sa buong Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Pansamantala namang naantala ang biyahe ng Light Rail Transit Line 2 Miyerkules ng umaga o kanina po yan. Maliwanag ng LRTA dahil ito sa isang technical problem sa J. Ruiz Station sa lungsod ng San Juan pasado alas 7 ng umaga. Dako alas 7:23, ibinalik din naman sa normal ang operasyon ng LRT Line 2 mula Antipolo Station hanggang Recto Station at vice versa. Pero tumagal naman ang headway o oras ng dating ng mga tren nito na umabot sa 11 minutes ang pagitan. Samantala, talaga nga namang walang humpay na ligaya ang hatid ng iconic OPM rock band na Eraserheads para sa mga fans. Ang 4 na miyembro muling nagsama-sama para magtanghal sa nalalapit na opening ceremony ng UAAP Season 87. Ang iba pang detalye ng reunion performance ng E-Heads tutukan sa Showbiz Report na ito. Sabi nga sa kanta ng E-Heads, gusto mo bang sumama? Muli kasing magsasama-sama ang 4 na miyembro ng iconic OPM rock band na Eraserheads para sa Season 87 ng UAAP. Ang huling El Bimbo hitmakers na sina Ellie Buendia, Raymond Marasigan, Buddy Zabala at Marcos Adoro maghahatid ng ligaya sa kanilang nakatakdang pagtatanghal sa opening ceremony na gaganapin sa September 7 at the Big Dome. Para sa taong ito kasi, sakto ang kanilang alma mater na University of the Philippines ang host school. Masaya naman ang pamunuan ng UP sa reunion na ito ng E-Heads na swakani sa tema ng UAAP ngayong taon na Stronger, Better Together. Ang nalalapit na performance sa pagbubukas ng liga tila pagtupad sa hiling ng fans noon. Kung matatandaan, taong 2018 kasi winish na rin yan ng ilang tagahanga na magtanghal sana sa game 2 ng UAAP Finals ang banda. Ito'y matapos mag-viral ang isang video na shinare ng kanilang drummer. Pero #maling akala lang palang ilan dahil hindi si Ellie ang kasama ng 3 musicians sa video. Mga gunita na kamakailan lang, nagbalik UP ang 4 para personal na tanggapin ang iginawad sa kanilang Gawad Oblation Medals para sa kanilang di matatawarang kontribusyon sa OPM. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa media na paigtingin ang kampanya laban sa fake news. Sa MBC TV correspondents, lalaki timbog matapos mahulihan ng ilegal na droga sa kanyang bahay sa Pangasinan. Sa experts' opinion, mga sintomas at lunas ng astigmatism, alamin.
Sa MBC TV Sports, Nats pansamantalang umalis sa RSG dahil sa personal reasons. At sa Showbiz Spotted, SB19 at Bini ginawaran ng Voices of Asia Award sa Billboard's K-Power 100. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kagawad ng media na paigtingin ang kampanya laban sa fake news. Ayon kay PBBM, dahil sa teknolohiya ay mas humirap na ring matukoy kung ano ang totoo sa hindi. Narito ang report ni Rose Babiera. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga media group na paigtingin ang kampanya laban sa fake news at patuloy na isulong ang etikal at profesional na pamantayan sa pamamahayag. Sa kanyang talumpati sa oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng iba't ibang media group, kinilala ng Pangulo ang kritikal na tungkulin ng media sa nation building bilang tagapaghatid ng katotohanan at sa pag-akay sa publiko sa paglikha ng mga informed decision. Ayon kay PBBM, sa panahon ngayon, bunsod ng epekto ng teknolohiya lalo na sa mukha ng social media, pahirap na ng pahirap ang pagtukoy sa totoong balita, sa propaganda at sa mga fake news. Kaya naman, hinimok ng Pangulo ang mga media group na pangunahan at mas paigtingin pa ang kampanya kontra disinformation, misinformation at malinformation. So as you fulfill your mandate, I urge you to remain at the forefront of our efforts in helping our people distinguish truth from misinformation, disinformation, and malinformation. The mass, the volume of information is so much because of our technological advances. It is so much that we must play a part in trying to help ordinary readers, citizens to discern. Umapela rin ang Pangulo sa mga mamamahayag na tulungan ang gobyerno na tukuyin at tugunan ang kahinaan ng sistema nito at panatilihin ang interes ng bansa tungo sa pag-unlad. Kabilang na dito ang pagbibigay boses sa mga marginalized sector. At sa kanyang pagtatapos, tiniyak ng Presidente na patuloy na isusulong ng gobyerno ang bansa na ligtas para sa mga media practitioner kung saan malaya silang makapagpapahayag. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Access sa marangal, disente at akmang job placement. Ito ang nakikitang pangunahing solusyon ng Trabaho Party List, hindi lang para matulungan ang mga ordinaryong manggagawa, kundi para mapababa ang crime rate sa bansa. Nagbabalik si Edniel Parosa. Naniniwala ang Trabaho Party List na mabisang pangontra sa krimen ng paglikha ng mas maraming marangal at disenteng trabaho upang mabuhay ng maayos ang mga Pilipinong manggagawa. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, ang kawalan ng sapat at disenteng hanap buhay ay isa sa mga maaring magtulak sa mga tao para gumawa ng krimen. Ipinunto ng Trabaho Party List ang ulat ng Philippine Statistics Authority na nakamit ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration ang jobless rate to 3.1%, mas mababa kumpara sa nakaraang taon na 4.1%. Kaakibat umano ng pagbuti ng peace and order situation ng bansa matapos iulap ng Philippine National Police ang bahagyang pagbaba ng index crime volume mula higit sa 196,000 noong dating administrasyon patungo sa mahigit 71,000 na lamang sa kasalukuyang pamahalaan. Giit ng Trabaho Party List, suportado ng iilang pag-aaral na ang pagtutok sa paglikha ng sapat na trabaho ay mabisang paraan upang mabawasan ang krimen, kaya't kailangan sa Kongreso ang mga grupong magsusulong ng kapakanan ng mga manggagawa. Saad ni Attorney Javier, isusulong ng Trabaho Party List ang mga programa hindi lamang para maparami ang hanap buhay sa bansa, kundi pati na rin ang epektibong job matching at placement process. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, patay ang isang testigo sa krimen matapos pagbabarilin sa San Carlos, Negros Occidental.
Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang testigo sa pamamaril matapos binaril ito ng hindi pa nakilalang lalaki sa CL Ledesma Avenue National Road, Barangay 2, lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP, ang biktima kinilala na si Jerome Ducay, 36 anyos, residente ng Campos 7, Barangay 5 at isang casual employee ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Villasario, ang biktima saksi umano noong Hulyo 28 sa nangyaring pamamaril kay Raymond Canoy na ikinasawi nito. Patayon dispatch si Ducay dahil sa 2 tama sa ulo at 1 tama naman sa liig nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Pangasinan, street level individual sa bayan ng Asingan timbog ng mahulihan ng illegal na droga sa kanilang tahanan. Kalabuso nga ng street level individual na drug personality na si Ardin Antonio Cabaes, residente ng Barangay Dumampot, kung saan ay nakumpiska ang 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo at may street drug price na 13,680 pesos. Sa ulat ni Chief of Police Major Catherine May Awingan, nagsilbi ng search warrant ang kanyang mga tauhan kagabi sa bahay ng suspect kasama ang mga barangay official sa lugar. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang kinakaharap ng asunto ngayon ng suspect na nasa custodial facility ng Asingan PNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 20,000 pesos na iligal na mga kahoy ang nakumpiska ng otoridad sa Barangay Salhag, Bayan ng Rosario Norte, Samar matapos na ikasaan ng mga pulis ang isang operasyon laban sa illegal logging. Sa report ng PNP, umaabot sa 410 board feet ang mga nakumpiska na may kabuuang halaga na mahigit sa 20,000 pesos. Kasama sa nasabing operasyon ng DNR at Community Environment and Natural Resources. Ikinasa itong operasyon ng isang residentang magsumbong sa otoridad sa nangyayaring illegal logging sa kanilang barangay. Hindi naman nahuli ang violator matapos na tumakas sa nasabing lugar nung makitang paparating ng mga pulis. Inihahanda na ng otoridad ang kaso laban sa nasabing violator sa paglabag sa Revised Forestry Code of the Philippines. Samantala, arestado naman ang 3 illegal loggers dito pa rin sa lalawigan ng Northern Samar sa bayan ng Lope de Vega nang makumpiska naman sa kanilang posisyon ng chainsaw na ginagamit sa illegal na aktibidad sa pagpuputol ng illegal na mga kahoy. Walang naipakitang mga legal documents sa nasabing chainsaw na isang paglabag naman sa 9175. Arestado ang 3 at ngayon ay humaharap sa karampatang kaso. Para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At eto na nga, Vermonths na next week. Ang bilis ng panahon, ano? At panigurado ay magsisimula na namang magningning ang mga Christmas lights sa paligid. Pero para sa mga taong may astigmatism, pasakit at pagsubok ang hatid ng mga ito sa kanilang paningin, lalo na tuwing sasapit ang gabi. Ang lahat ng dapat mong malaman sa astigmatism, tutukan sa Experts Opinion Report na ito. Malapit na ang Pasko at nagniningning na naman ang paligid dahil sa makukulay na Christmas lights. At kung marami ang excited dito, meron din namang napapakunot na lang ang noo dahil sa pasakit na hatid nito, lalo na sa mga taong may astigmatism. Pero ano nga ba ang astigmatism? Astigmatism means distorted yung vision ng patient because yung cornea niya, which is the front part of your eye, this should be actually very round. Pag may astigmatism ka, irregular yung korte ng cornea mo. It's a little bit, instead of parang round na round siya, medyo parang oval, parang football ang korte ng mata mo. Sa madaling sabi, kapag may astigmatism ang isang tao, iba-iba ang grado ng kanyang mata sa iba't ibang anggulo dahil hindi sumasakto ang liwanag sa retina.
kung kaya lumalabo o nagiging distorted ang paningin na siya namang nagdudulot ng pananakit ng mata at ng ulo. Pero pagtitiyak ng eksperto, may mga paraan naman daw para malunasan ito, tulad ng corrective lenses o sa pamamagitan ng operasyon. And you could only correct that by lenses, either spectacle lenses or contact lenses. May contact lenses na specialized for astigmatism. Or if you're old enough, you could have the LASIK surgery done on it para matanggal yung astigmatism mo. Sa tulong ng corrective lenses ay nare-refocus ang liwanag na pumapasok sa retina para luminaw ang ating paningin. At kung LASIK surgery naman, nire-reshape nito ang cornea para sumakto sa direksyon ng liwanag. Paalala pa ni Dr. Hans, agad na magpakonsulta sa doktor kapag may sintomas na ng naturang sakit dahil hindi permanente ang prescription lenses para sa isang taong may astigmatism, lalo na kung agad itong maaagapan bago tumantong sa edad na 21. Samantala, abot naman sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo nasabat ng mga otoridad sa magkakahiwalay na lugar sa Western Mindanao. Ating alamin ang detalye mula kay Eric Dastas. Eric. Yoel, aabot nga sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng mga smuggle na sigarilyo ang nasabat ng Area Police Command o APC dito sa Western Mindanao. Ayon nga dito kay Police Major General Bernie Banaca, APC Commander ng Western Mindanao, nasabat nila ang mga naturang kontrabando sa itinasang checkpoint sa mga iba't ibang lalawigan at bayan dito sa Mindanao. Nasa mahigit 60 individual naman ang naaresto ng mga otoridad. Antabayan natin follow-up report sa pagkaka-aresto at pagkakasabat ng mga naturang kontrabando na yan para sa NTC TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Eric Dastas. Sa mundo naman ng esports, pansamantalang umalis sa MPL Philippines esports team na RSG ang EXP laner nito na si Nats. Inanunsyo ng LBB Pro player ang nasabing balita sa pamamagitan ng isang video. Ang pahayag at rason ni Nats alamin sa report ni Matchpoint Mili Borja. 2 linggo pa lang nang magsimula ang MPL Philippines Season 14, agad nalagasan ng esports team na RSG Philippines. Yan ay kasunod ang anunsyo ng ex-laner nito na si Nathaniel Nats Estrologo na pansamantala itong aalis sa team dahil sa personal reasons. Hello Raiders, I'm Nats ex-player of RSG. I would like to say that this might be my last journey for now in RSG because of personal reasons. I hope to see you guys soon, and this is not a goodbye, just see you later. Malaki ang naging papel ng 17-year-old MLBB pro player para makuha ng RSG ang titulo sa Mid-Season Cup 2022 at MPL Philippines Season 19 Championship. At sa pagalis ni Nats, ipinakilala ang isang bagong muka sa roster na si Zeke by Lucy Himaya. Kasalukuyang nasa ika-6 na pwesto ang RSG with 1 win and 2 loss record. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong tagumpay naman ang nakamit ng Kings of P-Pop na SB19 at Nations Girl Group na BINI. Ang dalawang grupong patuloy na iwinawagayway ang bandera ng Pilipinas sa international stage by ginawaran ng Voices of Asia Award. Yan at ang kanilang hataw performance sa Billboard K-Power 100 na ginanap sa Seoul, South Korea. Panoorin sa Showbiz Report na ito. Talaga nga namang nowhere to go but up ang P-Pop. Muli na naman kasing napatunayan na pang international ang talento ng P-Pop Kings SB19 at Nations Girl Group na BINI. Ang dalawang grupo ginawaran ng Voices of Asia Awards sa ginanap na Billboard K-Power 100 sa Seoul, South Korea. Ayon sa pinuno ng SB19 na si Pablo, ang nakamit na parangal ay katuparan sa kanilang misyon na makilala ang talento ng mga Pilipino sa global stage. Tinapos nito ang acceptance speech sa mensaheng, And to God, Ama, salamat at ikaw ang agimat. Bawat banat,
patuloy na iwawagayway ang watawat. Mabuhay ang musikang Pilipino. Para naman sa Salamin Hitmakers, ang naturang pagkilala ay isang patunay na walang imposible basta't puno ng dedikasyon at pagsusumikap. Nagpasalamat din ang BINI leader na si Joanna Samhalima na nagbigay anya ng inspirasyon sa kanila. This award reminds us that anything is possible with hard work and dedication. To our fellow artists, we admire and respect each and every one of you. To our fellow P-pop group SB19, thank you so much for inspiring us. Samantala, sa Billboard K-Power 100 stage, nagpasiklab din ang SB19. Dito pinerform ng grupo ang kanilang smash hit na Gento. Habang medley performance naman ang kanilang hit songs Pantropico at Cherry on Top ang inihatid ng BINI. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang showbiz, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.